Hapon ng July 3, 2018, isang kaganapan sa General Tino, ang ikalawa sa pinakamalaking munisipalidad ng Nueva Ecija, ang tumatak at gumulat sa mga taga roon dahil sa balitang napatay mula sa ambush ang kanilang butihing mayor, si Engineer Ferdinand Bote. Tatad ng bala ang kanyang sasakyan, kaya't kung titignan ay wala talagang kaligtas-ligtas ang sinumang taong naroon sa loob ng SUV. Kilalang mabait at mabuting tao si Mayor Bote at kinagigiliwan lalo na ng mga kabataang tinutulungan niya upang makatapos ng pag-aaral. Subalit kung mabait at matulungin si Mayor, bakit siya pinatay nang walang kalaban-laban? Ano nga kaya ang tunay na motibo sa pagpaslang sa butihing mayor na kilala sa pagiging tapat na lider at dedikasyon sa serbisyo publiko? Sino ang nasa likod nito at ano nga ba ang kinahinatnan ng kaso? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito. Si Engineer Ferdinand Bote o mas kilala sa palayaw niyang Ferdy ay nagmula sa pamilya na may katamtaman ng katayuan sa buhay. Sinikap niyang makatapos ng kursong engineering nang sa ganoon ay makakuha ng maayos na trabahong makakatulong sa pagangat ng buhay ng kanyang pamilya. Nang makatapos siya ng pag-aaral, nagtrabaho siya bilang engineer sa maliit na kumpanya kung saan niya nakilala si Maybelline na kalaunan ay kanyang pinakasalan. Nagkaroon sila ng 4 na anak at namuhay ng simple. Dahil sa kanyang pagsisikap sa trabaho, mabilis na umunlad ang kanilang pamumuhay. Kinilala ang kanyang husay sa trabaho bilang engineer, kaya naman nakuha niya ang tiwala ng kanyang mga kliyente. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang pangarap dahil nais niyang mas makatulong hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi maging sa mga taong salat at nangangailangan ng trabaho, kaya't nagtayo si Ferdy ng sarili niyang construction company. Naging daan ang kumpanyang ito upang makatulong sa mahihirap niyang kababayan dahil nakapagbigay siya ng trabaho sa maraming tao. Hindi lamang sa ganitong paraan tumulong si Ferdy sa kanyang kapwa. Kilala din siyang madaling lapitan sa oras ng kagipitan, lalo na ng mga kabataan na nangangailangan ng tulong pinansyal sa kanilang pag-aaral. Ang mga katangiang ito ni Ferdy ay hindi nakaligtas sa paningin ng ilang politiko dahil sa tingin nila ay mas malaki ang maitutulong ni Ferdy hindi lamang sa mga taong natutulungan niya kundi sa buong bayan ng General Tino kung papasukin niya ang politika. Bagamat marami ang sumubok na alokin siyang tumakbo para sa isang posisyon sa kanilang bayan, tinanggihan iyon ni Ferdy at ni isa sa mga political party ay wala siyang pinagbigyan. Masaya na siya sa simpleng buhay na mayroon siya at ang kanyang pamilya. Alam niyang magulo ang mundo ng politika, kaya minabuti na lamang niyang ipagpatuloy ang pagtulong ng tahimik sa kanyang kapwa, lalo na sa mga kabataang nagsisikap sa pag-aaral, ngunit walang pantustos. Ito ayon sa kanya ang mga taong masarap tulungan sa pagtupad ng kanilang pangarap na maging matagumpay at malampasan ang mga pagsubok sa buhay. Makalipas ang ilang taon ay pinasok na rin ng ilang kamag-anak ni Ferdy ang mundo ng politika, kaya naman hindi na rin siya nakaiwas sa kaway ng politika at kalaunan ay tinanggap na rin niya ang alok ng isang partido. Hindi naging malinaw kung anong partido ang una niyang sinalihan, ngunit siya'y nasa People's Reform Party noong taong 2016. Bago siya nanalong mayor noong 2016, nanungkulan muna siya bilang vice mayor ng 2 termino mula 2010 hanggang 2016 sa General Tino. Noong October 2016 ay nahalal naman siya bilang board member ng Vice Mayors League of the Philippines Central Luzon Chapter. Sa parehong taong iyon ay nahalal naman siya bilang mayor ng General Tino at noon ay kabilang naman siya sa partidong PDP Laban. Mas lalong pinaigting ni Ferdy ang pagtulong sa kanyang mga kababayan, lalo na sa mga kabataan mula nung siya ay mahalal na mayor. Ayon pa sa mga ulat,
Kapag hindi nakakakuha ng sapat na pondo ang opisina ng mayor, walang pag-aalinlangan niyang ginagamit ang sariling pera sa pagtulong sa pag-aaral ng mga kabataan. Bukod sa mga mag-aaral na natulungan ni Mayor Ferdy, may mga guro din sa General Tino ang natulungan nito para tapusin ang kanilang master's degree na makakatulong para mas maging mahusay na tagapagturo ang mga ito sa kanilang mga estudyante. Magmula nang siya ay manungkulan bilang mayor, marami siyang naipatupad na proyekto para sa ikauunlad ng kanilang bayan. At isa na nga dito ang proyekto sa irigasyon o ang National Irrigation Administration na malaki ang maitutulong sa mga magsasaka. Noong July 3, 2018, nagtungo siya at ilang opisyal sa Cabanatuan City upang dumalo sa isang conference. Bandang hapon ng araw ding iyon, walang kamalay-malay ang mga tao sa paligid sa mga susunod na pangyayari. Palabas na siya noon ng compound ng National Irrigation Administration Office nang walang ano-ano ay bigla na lamang umalingaw-ngaw sa paligid ang sunod-sunod na putok ng baril. Tadtad ng bala ang pintuan ng kanyang SUV, siniguro ng mga suspect na hindi mabubuhay ang tao sa loob ng sasakyan. Paghupa ng mga putok ay agad na pinagkaguluhan ang sasakyang tadtad ng tama ng bala at doon nila natagpuan ang alkalde na marami itong tama at nooy delikado na ang kanyang lagay. Naisugod pa siya sa MV Gallego General Hospital sa Cabanatuan City, subalit idineklara siyang dead on arrival ng mga doktor. Kinumpirma ng mga pulis ang pagkamatay ni Mayor Ferdy at habang gumugulong ang balita, usap-usapan na baka kabilang si Mayor Ferdy sa narco list ng noon ay Pangulong si Rodrigo Duterte. Matatandaan na noong manungkulan si Duterte bilang Pangulo noong 2016 ay sinimulan niya at pinaigting ang tinawag niyang war on drugs. At mula noon ay sunod-sunod na ang politikong itinutumba na kabilang sa narco list. Subalit ito'y mariing itinanggi ng hepe ng pulis at nilinaw na si Mayor Ferdy ay hindi kabilang sa narco list. Sa paunang investigasyon sa kaso, sinabi ng mga pulis na maaaring ito'y politically motivated, subalit hindi rin nila inaalis ang posibilidad na ito ay may kinalaman din sa negosyo. Sa isinagawang investigasyon, nakuha ng mga investigador ang isang CCTV footage habang palabas ng compound ng National Irrigation Administration sa Cabanatuan City ang sinasakyang SUV ni Mayor Ferdy bandang 4:15 ng hapon noong July 3, 2018. Pagkalabas ng sasakyan sa gate, agad siyang inatake ng 3 lalaki at pinaputukan ng sunod-sunod ang kanyang sasakyan. Nakatawid pa ito sa kabilang side ng kalsada at doon na ito huminto. Napansin din ng mga pulis na ang motorsiklo ay sinusundan ng isang SUV. Mapapansin din na may isang babaeng nakasakay sa likod ng isang nakahintong tricycle. Ang babaeng ito ang nag-report sa mga pulis at sinabi niya na nakilala niya ang mga lalaking umatake sa SUV ni Mayor Ferdy. Ayon pa sa mga investigador, 18 basyo ng bala ng 45 baril ang na-recover nila sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Ibig sabihin, siniguro ng mga suspect na hindi mabubuhay ang kanilang biktima. Nagluksa ang buong bayan ng General Tino sa pagkakapas lang ng kanilang pinuno. Mariin ang kanilang pagkondena sa pagpatay sa kanilang mayor. Napag-alaman din ng publiko mula sa kanyang asawa na walang bodyguard ang kanilang mayor. Kasabay nito ay hindi tumigil ang kapulisan sa kanilang investigasyon at noon ay naglabas sila ng impormasyon tungkol sa kaso. Ayon sa mga pulis, 3 anggulo ang kanilang tinitignan sa paglutas ng kaso. Isinatito ang hidwaan ng mayor sa negosyo sa pagmimina, ngunit hindi rin nila inaalis ang posibilidad na may kinalaman nito sa politika. Para sa agarang ikalulutas ng kaso, nagbigay ang pamahalaan ng Nueva Ecija ng 1 milyong pisong reward para sa makakapagturo sa mga taong may kinalaman sa kanyang pagkamatay. July 10, 2018, dinumog ng mga tao ang pakikiramay sa mga naulila ng alkalde hanggang sa kanyang huling hantungan. Pagkalipas ng 2 araw ay dinagdagan ng League of Mayors of the Philippines ng 1 milyong pisong pabuya
sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon upang malutas ang kaso at mabigyan ng katarungan ang namayapang alkalde. Sa parehong araw din ay naglabas ng magandang balita si Chief Superintendent Arnel Escobar ng Bicol at sinabi nitong nahuli nila ang 2 sa mga salarin. Ang mga ito raw ayon sa kanya ay dumaan sa checkpoint sa Andaya National Highway sa Barangay Cabasag del Gallego, Camarines Sur. Sakay sila ng Toyota Avanza na kulay beige na kung inyong matatandaan ay siya ring SUV na nakabuntot sa kanila noong araw na tambangan nila si Mayor Ferdy at ito ang kanilang ginamit na getaway vehicle. Ang mga suspect na nahuli ay sina Florencio Suarez at Robert Lynn Gumakay. Na-recover ng mga pulis ang 45 baril mula kay Suarez na ginamit sa krimen. Nadiskubre din nila ang 70,000 pesos na cash na paon ang bayad sa kanilang serbisyo. Nakuha din nila sa 2 suspect ang ilan pang mga baril, mga bala at granada. Dinala ang mga suspect sa Del Gallego Police Station at pagkatapos ay dinala na sila sa CIDG Camarines Sur hanggang sa sila ay dinala na sa PNP. Pagkatapos nito ay sumunod na sumuko ang driver ng SUV na si Arnold Gamboa. Sa patuloy na investigasyon sa kaso, natukoy na rin ng mga otoridad ang utak o mastermind sa pagpatay kay Mayor Ferdy, subalit hindi nila agad dinisclose ang pangalan nito. Dagdag pa ng mga pulis na hindi politika ang motibo, kundi ito ay alitan sa kanilang quarry business. Kalaunan ay pinangalanan na rin ng PNP ang mastermind sa pagpatay. Siya ay walang iba kundi ang kalaban niya sa negosyo at nagmamay-ari rin ng isang construction company tulad niya na si Christian Sakilabon. Ayon sa misis ni Mayor, halos hindi siya makapaniwala dahil si Christian at ang kanyang mister ay matagal nang magkaibigan. Ngunit ang hidwaan ng kanyang mister at ni Sakilabon ay hindi nila akalain na aabot sa sukdulan. Nag-ugat ang alitan ng 2 dahil sa isang proyekto na tinawag na Minalungaw Tourism Conversion Zone na pinaglaanan ng budget na umabot sa 96 million pesos. Parehong nagbid ang kanilang kumpanya sa naturang proyekto, ngunit sa huli ay nanalo si Sakilabon sa bidding. Subalit nanalo man siya sa bidding, nahirapan naman siyang kumuha ng permit mula sa munisipyo na si Mayor Ferdy ang pipirma. Hindi kasi pinipirmahan ng alkalde ang mga dokumentong kailangan ni Sakilabon upang umusad ang proyekto. Maaaring ito'y strategy ni Mayor upang talikuran ni Sakilabon ang proyekto, subalit hindi niya sukat akalain na buhay niya ang magiging kapalit nito. Inamin mismo ng mga inutusan niyang hitman na si Sakilabon ang utak at nag-utos na patayin si Mayor at sila'y binayaran ng tig 25,000 pesos. Subalit nalaman man ang mastermind sa kaso, hindi ito kaagad na umusad sapagkat nag-request ang pamilya ni Mayor na mag-inhibit sa kaso ang mga kamag-anak ni Sakilabon na siyang humahawak sa kaso. Natakot ang pamilya Bote na baka maging bias ang maging desisyon sapagkat konektado sa pamilya Sakilabon ang hukom na magdedesisyon sa kaso. Kaya't hiniling ng pamilya Bote na ipasa na sa Department of Justice ang kaso. Sa huli, naglabas ng arrest warrant para sa 8 taong sangkot sa kaso, kabilang si Sakilabon. Subalit magpahanggang sa ngayon ay 3 pa lamang sa kanila ang nakakulong at patuloy na nakakalaya ang 5 pang suspect.